good morning, Rise and Shine. Live po tayo napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. Start your day right, start your week right. Umpisahan po natin ng isang taus-pusong pananalangin, tayo magtagubilin at humingi tayo ng gabay sa Panginoon para tayo patnubayan sa atin pong mga paggawa. Sa inyo pong lahat na ating mga taga-subaybay mula po dito sa Pilipinas, pagbati sa inyong lahat ng pag-ibig at kapayapaan at good morning. It's time to rise and shine. Every Monday po, tayo ay nakakasama ninyo sa tulong at awa ng Panginoon kung may buhay, lakas at mabuting pagkakataon dito po sa ating segment na Rise and Shine, dito po sa Good Morning Kuya. Kami po ay nag-aanyaya sa inyo. Sana samahan po ninyo kami sa kabuuan ng ating palatuntunang Good Morning Kuya dito po sa ating segment na Rise and Shine every Monday. At ngayong araw po makakasama natin ilan po sa ating mga kapatid naman sa MCGI Pirates Island, dyan po sa lugar ng Palawan, nandiyan sa Palawan chapter. Para tayo naman po tulong-tulong pa rin, umabot sa ating mga kapwa-tao, sa anumang paraan tayo po ay makakatulong sa kanila. Regardless kung ano man po ang kanilang religion, ano ang kanilang political affiliation, lahi, wika o kulay. Naroon po ating representative, si Brother J.R. Galumalim, dyan sa Pirates Island. Brother J.R., rise and shine! Rise and shine! Good morning po Kuya, good morning po sa ating mga kasambahay. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon na tayo po ay makabahagi sa ating programang MCGI Cares. Kasama po ng ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Palawan Chapter. Nandito po tayo ngayon sa Sitio Ilulutok, Pirates Island, Barangay San Jose, Taytay, Palawan upang umabot sa ating mga kababayan at upang ipagkaloob ang kanilang kahilingan. Salamat po sa Diyos. Balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Brother J.R. Galumalim at sa inyo po lahat, sa ating mga kapatid po na nariyan ngayon, yung mga kapatid natin sa MCGI, o the Members Church of God International Palawan Chapter. Salamat po sa inyong pakikipagkaisa upang tayo ay makaabot sa ating mga kapwa-tao. Ipagpatuloy po ninyo ang mabuting kalooban na sa isang maliit na paraan ay maging kasangkapan tayo na ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating kapwa. Sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa lugar ng Palawan, babalikan namin kayo mamaya. Alamin po natin kung sino yung ating mga aabutin dyan sa lugar na yan. At kung meron po kaming anumang iba pang maitutulong, ang MCGI po, o Members in Church of God International, ay nakabukas naman po sa inyo. Meron po tayong mga coordinating centers sa iba't ibang panig po ng mundo, hindi lang po sa Pilipinas. At dito po sa atin, sa Pilipinas, meron tayong 3 mobile dental and optical clinic. Umiikot po yan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At kung makikita po ninyo na nakastation yan sa isang lugar, maaari po kayong pumunta po dyan. At libre po ang serbisyo na ating ginagawa para sa ating mga kapatid at sa ating pong mga kapwa-tao. Kahit hindi po namin kayo kasama sa religion, kung meron po kaming maipagsisilbi, yan pong ating mobile dental and optical clinic ay nakahanda pong maglingkod sa inyo. Libre lang po yan, wala po yung bayad. Kung ano man po ating maitutulong. Yan po ay nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Yan pumaparada po yan ng ilang araw sa isang lugar para magsilbi sa ating mga kababayan, mga kapwa-tao kung saan po sila naroroon. At sana po mapagdamutan ninyo kung meron po kami magagawa. Abangan lang po ninyo yung pag-ikot ng ating mobile dental and optical clinic. Sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa Palawan, keep on shining and keep on caring. At ngayong umaga po, isang putahe naman na napagkakamalang tinolang manok ang ating lulutuin. Paano bang lutuin yung chicken binakol? At ano ba ang pinagkaiba niyan sa tinola? Panoorin niyo po sa atin namang Cook, Eat, Right. Magluluto tayo ngayon ng tinolang manok, pero hindi tinula. Ha? Meron pala nun, tinolang manok, pero hindi tinola. Meron! At yan ang lulutuin natin ngayon. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Angkol, ano ba ang lulutuin natin ngayon?
Ang lulutuin natin ngayon ay perfect para sa malamig na panahon. Yun o, ano ba yun, Uncle? Sumuka naman na ba ang chicken binakol? Oh, hindi pa, pero parang narinig ko na yan. Ang recipe na ito ay isa sa sikat na ulam sa ating bansa na nagmula pa sa Western Visayas. Wow, sige, simulan na natin. Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ingredients: 1 kilogram native chicken, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon black ground pepper, 1 teaspoon turmeric, 3 tablespoons cooking oil, 1 garlic, 2 large red onions, 1 bundle of lemongrass stalks, 1 tablespoon of grated ginger, 1/4 cup of fish sauce, 2 liters buko juice, 1 sayote, 1 papaya, coconut meat, dahon ng sili or malunggay leaves, 2 green chilies. I-marinate ang manok with salt, ground black pepper, and turmeric for 15 minutes. Sa kawali na may mainit na mantika ay igisa ang minced garlic until mag-light brown. Isunod naman kaagad ang sliced onions, cook until translucent. Ibuhos naman natin ang marinated native chicken. Takpan at lutuin hanggang sa lumabas ang katas ng manok. Isunod ang grated ginger, lemongrass stalks, fish sauce, at black ground pepper. Lutuin hanggang sa lumabas ang aroma. Ibuhos naman ang buko juice, magtira ng kaunti para mamaya, takpan at lutuin for 20 minutes. After 20 minutes, isunod ang green chilies, sayote at papaya. Haluin at pakuluan for 5 minutes. After 5 minutes, isunod ang buko meat, saka dagdagan ng natitirang buko juice, takpan at lutuin hanggang sa kumulo. Kapag kumulo na, ay idagdag ang dahon ng sili or malunggay leaves, tikman at kung kulang sa alat, ay dagdagan ng asin to taste. Ayan, luto na yung ating chicken binakol. Yes, at alam mo ba, Uncle, na ang coconut water is high in vitamins, minerals, and healthy fats? Tama. At ang recipe na ito ay isa sa inyong pagpipilian kapag malamig ang panahon. Gaya ngayon. Kaya pala malamig. Hinaan natin. Nakakaya kay Ryan. Hindi kain na tayo. Huwag natin kakalimutan na bago kumain, manalangin. Alam nyo ba na mayroong mga hayop po na hindi lang iisa ang puso? Ano-anong mga hayop yan at bakit marami silang puso? Panoorin nyo po dito sa ating Wonders of Creation.
puso ang sentro ng ating circulatory system. Ito ay nagpapump ng dugo at nagsisirculate upang magbigay ng oxygen at nutrients sa ating buong katawan. Karaniwan sa mga iba't ibang species ay may isa lamang puso, gaya ng tao. Ngunit alam niyo ba na may mga wonders of creation na higit pa sa isa ang puso? Halina't ating tuklasin ang mga ito. Una nga sa ating listahan ay ang octopus. Ang octopus ay mayroong 3 puso. Ang isang puso ay nagpa-function bilang systemic heart na nagpapump ng dugo sa buong circulatory system nito. At ang dalawa naman ay nagsisilbing branchial hearts na nagpapump ng dugo sa pamamagitan ng kanilang mga hasang papunta sa main heart for oxygenation. At dahil ganito ang proseso ng kanilang mga puso, ay kaya nilang mabuhay sa mga malalamig at low oxygen na bahagi ng karagatan. At dahil din dito, ay mayroong blue na dugo ang octopus instead na red. Next na ating itatampok ay higit pa ang puso sa octopus. Ito ay ang hagfish. Ang hagfish ay mayroong 4 na puso. Mukha itong eel o igat, ngunit ikinukonsiderang isda. Ang 4 niyang puso ay composed of 1 branchial heart na nagpapump ng dugo sa buong katawan. At ang 3 naman ay mga accessory pumps. Dahil ang mga hagfish ay naninirahan sa environment na kulang ang supply ng oxygen, ang kakaibang katangian ng kanilang mga puso ang tumutulong sa kanila upang mag-survive sa ocean floor. Ang kanilang mga puso ay kayang mag-beat kahit walang oxygen sa loob ng 36 hours. Hindi gaya ng mga tao na nagkakaroon ng damage sa mga organ kahit ilang minuto lamang mayroong oxygen deprivation. Hindi lamang sa karagatan mayroong mga hayop na higit sa isa ang puso, kundi mayroon ding mga hayop na ating karaniwang nakikita sa mga garden o sa lupa. Ito ay ang earthworm o bulate. Ang earthworm ay mayroong 5 pseudo-hearts o aortic arches na nagfa-function gaya ng puso. Ang 5 arches ay mayroong tigi-isang chamber at located sa iba't ibang bahagi ng katawan ng earthworm. Isa sa chamber nito ay nasa bibig ng earthworm. Ang mga earthworms ay humihinga sa pamamagitan ng kanilang mga balat. Kaya pag ang oxygen ay nakapasok na, ipoprocess ito ng isa sa mga arches upang mag-pump ng dugo. At ang ibang arches ay mag-oxygenate ng blood sa buong katawan ng earthworm. Isa pa sa mga hayop o species na may higit sa isang puso ay kinatatakutan, pinantidirihan, at mga peste sa ating mga bahay. Ito ay ang ipis o cockroach. Ang cockroach ay mayroong 13 hearts. Ayon sa mga siyentipiko, isa lang ang puso ng ipis, pero mayroon itong 13 chambers. Ngunit kanilang kinonsidera pa rin itong 13 hearts dahil sa katangian nito. Minsan nagtataka tayo kung bakit ang hirap patayin ng mga ipis. Ngunit alam nyo ba, ito ay dahil sa 13 nilang puso. Kaya nitong magpatuloy na mag-function kahit ang ibang chamber nito ay nag-malfunction o sira na. At dahil sa disenyo ng puso ng mga ipis, ito ay pinag-aaralan ng mga siyentipiko upang mag-develop ng mga artificial organs. Karaniwan mang nakikita ang mga hayop na nabanggit, ngunit sa mga ito'y mamamalas kung gaano kagaling at kamangha-mangha ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Nagsimula na po ang bear months, pero bukod sa nagtatapos sa bear, ang mga buwan po ng September, October, November at December. Hindi nyo ba na itatanong, bakit ba tinawag na bear months ang mga buwan na ito? Panoorin nyo po sa ating Now You Know. Ang bilis ng araw, September na pala, start na ng bear months. Pero alam ba ninyo ang pinagmula ng bear months? Sinasabing ang mga naunang buwan ay pinangalanan ayon sa agricultural cycle o ang panahon ng pagtatanim. Ang mga buwan na sumunod ay pinangalanan na lamang ng ayon sa numero. Ang September ay mula sa Latin word na septem o 7. Ang October naman ay mula sa Latin word na octo o 8. Ang Latin word na Novem na ang ibig sabihin ay 9 ay ang pinagmula naman ng November. At ang December ay mula sa Decem na ang ibig sabihin ay 10. Pero saan naman kaya nagmula ang bear na nasa dulo ng mga buwan na ito? Ayon sa Etymological Dictionary of Latin,
Ito ay maaaring nagmula sa salitang Latin na membris o mensris na ang ibig sabihin ay month o buwan. Anumang buwan ang sumapit, lagi nating tandaan na dapat gugulin natin ito sa paggawa ng kabutihan. Now you know! Alam niyo po, isang napakahirap na pangyayari sa buhay ng isang tao, yung ikaw ay masangkot ka sa away na hindi mo naman talaga away, ano? Isang alitan na kung hindi ka naman nagpaparaya o yung magkabilang panig hindi nagpaparaanan, nako, sigurado pong kung saan makakarating yan. Nakita nyo ngayon, pati sa mga social media, parang ang daming views ng mga merong road rage, merong nanutok ng barel, kung saan na nakarating, talagang nabangga, nanutok ng barel, tapos talagang walang walang makikita ka na kung minsan mukat-mukat mo, may katwiran yung isa, bakit siya nanutok, bakit siya nanakit, no? Talagang minsan yung hindi pagbibigayan po na magkabilang panig nauuwi talaga sa gulo. Pero narito po ang ilan sa mga tips para maiwasan natin ang gulo. At kung sakali naman na merong hindi pagkakaunawaan na tayo ay may encounter, ano yung mga pwede nating gawin. Panoorin niyo po sa You Can Do It. Oops! Teka muna. Mukhang away na yan Mga kasangbahay, marahil ay naranasan nyo na ring malagay sa ganitong sitwasyon. Ano nga ba ang mga paraan upang maiwasan na lumaki ang gulo kung mayroong namumuong alitan? Narito ang ilang mga tips, mga kasangbahay. Una, pause for a moment. Bago ka pa mag-react o makapagbitaw ng mabibigat na salita na magpapalala lang ng away, mainam kung pakakalmahin muna ang sarili. Hingang malalim. Relax and take some time na i-process ang issue with a clear and logical thinking. I-practice din natin ang pakikinig. Bagaman tayo ay may sariling sentiments, isantabi muna natin ang ating emosyon, agenda o interpretasyon upang tayo ay makapag-focus na unawain ang perspektibo at damdamin ng ating nakaalit. Gaya nga ng kasabihang, communication is a two-way street. Kapag ang iyong nakaalit ay nagbahagi ng kanyang saloobin, ikaw man ay magbukas din ng iyong kalooban sa kanya. At napakahalaga na sa pagbabahagi natin ng ating damdamin ay maging maingat tayo sa ating pagsasalita. Isantabi muna ang pride, magpakumbaba tayo at maging tapat upang maresolba ang problema. Napakahalaga rin na kahit sa gitna pa ng alitan, palagi nating taglayin ang respeto sa kapwa. Kung ina-acknowledge natin na tayo ay magkakaiba ng perspektibo at mga karanasan, mas magiging madali ang pagresolba ng issue at tiyak na maglulubag loob ang ating nakaalit kapag naramdaman niyang siya'y nirerespeto at pinahahalagahan kahit mayroong di pagkakaunawaan. Okay ba mga kasangbahay? Kaya sa pagkakataong may namumuong alitan, sa halip na palakihin ang issue, ang lagi nating maging mindset ay kung paano ba tayo magkakasundo. At syempre magkaroon tayo ng pusong handang magpatawad at laging may pag-ibig. Para anumang klaseng issue ang ating kaharapin, problem solved pa rin ang magiging ending. You can do it! Balikan natin sa pagkakataong ito ang ating na pong mga kapatid sa MCGI dyan sa Pirates Island sa Palawan at ating alamin kung sino ba sa ating mga kababayan naman po doon ang ating sama-samang aabutin upang matulungan sa isang maliit na paraan ay maging kasangkapan tayong makarating sa kanila ang kabutihan ng Panginoon. Balikan natin si Brother JR Galumalim kasama ng ilan po sa ating mga kapatid sa MCGI sa lugar na yan. Brother JR, magandang umaga sa inyo muli. Good morning, rise and shine. Muli po, salamat po sa Diyos Kuya. Ang sitio Ilolotok, Pirates Island, Barangay San Jose, Taytay, Palawan ay binubuo ng 25 pamilya. At ang pangunahing hanapbuhay po ng ating mga kababayan sa dakong ito ay pangisda at pamumusit. At para makarating po tayo sa dakong ito, simula Puerto Princesa po ay bumiyahe po tayo ng 5 oras na land travel
at 2.5 oras naman sa pamamagitan po ng bangka. Wala pong kuryente kuya sa lugar na ito, kaya problema po ng ating mga kababayan ang limitadong galaw pagsapit ng dilim. Kaya sa awa po at tulong ng Diyos, kahapon po ay pinagkalooban po natin sila ng isang set ng solar. At nakapag-install na rin po tayo ng mga street lights na nagbigay liwanag sa kanilang maliit na komunidad at napakinabangan na po nila yan simula kagabi. Ngayon po kuya ay makasama po natin ang isa po sa mga kababayan natin dito sa Pirates Island. Magandang araw po, ano pong pangalan ninyo? Magandang araw po. Ako po si Joel Agdon. Nagpapasalamat po kami una sa Diyos sa pagkaloob na sa amin ng solar at panel na pinagkaloob po sa amin sapagkat wala po kaming ilaw na magagamit pag oras po ng dilim sa isla. Ayan, salamat po sa Diyos. Ngayon naman po, gaano po kahalaga sa inyo ito pong na-install natin ng mga street lights? Malaking halaga po na nagkaroon po kami ng mga lights na tulad nito sapagkat hindi na po kami nangailangan pang bumiyahe sa oras na malakas ang alon, malakas ang hangin. Hindi na po kami nauobligang bumili ng krudo para po magkaroon kami ng light sa isla. Sige po, ano po yung kaibahan noong dating wala pang mga naka-install na street lights, wala po kayong solar panel, sa ngayon po na meron na po kayong mga solar panel at saka mga street lights dito po sa inyong komunidad? Malaki pong pinagkaiba nung wala pa at nung ngayon pong mayroon na. Kasi po ngayon pong mayroon na, sasapit pa lamang po yung gabi, mayroon na po kaming liwanag na madadaanan, makikita. Nung wala pa po, kailangan po namin bumili ng fuel bago magpaandar, bago po kami magkailaw sa isla. Pero dati po ba, mayroon na po ba kayong mga ilaw na naka-install dito sa mga daan po ninyo, sa mga kalsada? Simula po noon, wala pa po talaga. Hanggang ngayon po, sa tulong ng Panginoon, naabot na rin po ng ilaw yung aming isla. Ayan, salamat po sa Diyos. Ngayon po, baka may nais po kayong iparating sa MCGI o Members Church of God International. Nagpapasalamat po ako sa MCGI, sa Members Church of God International, sa kanilang lingap na magkaroon kami ng ilaw sa aming komunidad. Nagpapasalamat po kami sa mga bumubuo po nito. Yan, salamat po sa Diyos sa inyo. At kuya, ang talaga pong mode of transportation po sa lugar na ito kuya ay bangka. Kaya nangailangan po talaga sila ng diesel at gasolina. At upang makabili po sila ng mga kinakailangan po nila, ay kailangan po nilang pumunta sa Karatig Isla, subalit may kahirapan po ngayong panahon ng habagat dahil malakas po ang alon. Kaya naman po bilang karagdagang sorpresa sa ating mga kababayan, nagdala po tayo ng mga containers ng diesel at gasolina. At palibas ay pangingisda po at pamumusit. Ang pangunahing hanap buhay sa lugar na ito ay makatutulong po itong naipagkaloob po nating mga containers ng diesel at gasolina sa kanilang paghahanap buhay. At liban po dito kuya ay nagbigay rin po tayo ng kaunting puhunan para po sila ay makapagsimula ng kanilang hanap buhay na bigasan. Ayan po kuya, salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na makaganap po kami ng aming mga tungkulin sa dako po ng Taytay, Palawan. At kuya, bago po namin ibalik sa inyo ang mikropono, ay may pagbati po ang mga kapatid dito sa Taytay, Palawan. Pasok po kayo mga kapatid. 3, 2, 1, go! Good morning, Kuya! MCGI cares! MCGI shines! To God be the glory! Pag-ibig! Yahoo! Back to you po, Kuya. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat once again, Brother J.R. Galumalim at sa lahat po ng members ng Church of God International dyan sa Palawan Chapter. Salamat po sa patuloy na partisipasyon. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid at lagi kayong magpakasigla sa paggawa at na magtulong-tulong tayong palaging sama-sama na maging kasangkapan para ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao at maipahayag natin ang karangalan ng Diyos na sa atin ay tumawag. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin sa pagkakataong ito ang kwento ng pagsisikap ng isang nanay na sa kabila ng hirap na dinanas noong pandemya, unti-unti po na sa tulong at awa ng Panginoon ay nakabangon. Ngayon, meron na siyang sariling laundry shop. Kahit mahirap, pagsusuko, laban lang.
Ako po si Army Uy Pelareja, taga Imus, Cavite po. 43 years old. Ang hanap buhay po namin dati noon ay ang mister ko lang. Nasa isang company po siya. Nag-offer po yung company ng early retirement. Then after po noon, nakakailang buwan na po, so wala po kaming income. Hindi namin alam kung paano yung mga expenses namin monthly. Kaya nag-isip po kaming dalawa ng ano yung maipapalit namin doon sa hanap buhay na nawala sa amin. Kaya sabi ko sa kanya, sige, mag-laundry na lang tayo. At yun nga po, nakapag-start po kami nitong laundry. So dito lang naman po yan sa bahay para ang inaano ko rin naman po kung lalabas pa po kami, maghahanap kami ng pwesto, madadagdagan din po yung expenses namin. Nag-start po kami sa isang washer at saka isang dryer. Noong umpisa, ang hirap. Umiiyak po ako kasi parang wala naman dumadating. Doon nag-post kami dyan, naglagay kami ng mga tarpaulin sa labas. 1 linggo lang nawalaan lahat ng tarpaulin namin dahil siguro kinukuha or hindi namin alam kung ano. Isang araw may dumating naman, kakapost lang namin ng tarpaulin doon sa pinaka-main gate nitong lugar namin. Medyo hindi naging maganda yun. Kasi syempre nervyos na nervyos ako kung paano ko gagawin. Ang iniisip ko kagad, baka mamaya hindi siya masatisfy doon sa ginawa namin. Hindi nga talaga siya nasatisfy kasi hindi siya bumalik. Nagsikap po kami mag-asawa na mapabuti yung trabaho namin na yun. Kaya ang ginawa namin, may sumunod, hanggang sumunod, 3, ganyan, 4, hindi siya dumami. Nag-start kami sa, yung unang tanggap namin, 120, may pumupunta 90 pesos. Siguro gusto din muna nilang itry. Masaya na kami na nagkaroon kami ng 500 pesos. Iyon po yung pinaka-struggle na masasabi ko sa hanap buhay namin dahil hindi po sapat yung kinikita namin doon sa mga expenses namin na dapat naming makover. Nagtiyaga lang po kami, nag-intay kami, tapos natiwala lang kami sa Diyos na sana isang araw dumami sila hanggang sa napapansin na po namin na eto na may mga dumadating na po dito lang sa lugar namin. Dumami na po sila, nag-start po sila dun sa refer. Nire-refer sila nung mga naka-experience na magpalabas sa amin. Hanggang sa yun, napapagbuti naman po namin na ganyan para maiwasan din namin yung magkaroon sila ng mga complaint dahil mahirap. Kailangan yung sa pagising namin sa umaga, naka-prepare na kami para doon. Naka-ready na rin po lahat yan kung sino po yung mga dumating. Kasi kailangan within 3 days, matapos namin sila dahil ang period naman ng pagdala nila dito is 2 to 3 days sila dapat maibigay na namin sa kanila. Tapos ayun na nga po, dumami na sila unti-unti. Sa awa ng Diyos, nakukover naman po yung mga expenses namin at the same time, dito na rin po namin kinukuha yung panggastos namin sa pagpapaaral sa anak naming kolehiyo. Tapos nakakapag-extend din po kami ng tulong doon sa mga pamilya namin. Nung nagkaroon po ng pandemic, nag-alala po kami noon kasi akala namin mai-stop din kami. Possible, mawalan din po kami ng trabaho. Pero ang isang nakakatuwa doon at talagang hindi rin po namin inaasahan na nangyari, hindi po kami nagsara. Dire-diretso po yung mga customer namin, nadagdagan pa po yun. Meron po kaming kinikita ngayon sa loob ng isang buwan na hindi man siya pantay-pantay. Mayroong 30, umaabot siya ng 35. Pero pag talagang kalakasan, lalo na po pag rainy season, umaabot po siya ng 40. Kaya nakukover po namin yung mga expenses namin. Masasabi ko kay Army kasi matagal ko naman na siyang kilala, masipag naman talaga. Oo, tsaka honest talaga sila. Kaya minsan nga nare-recommend ko talaga tong business nila. Bukod sa pagiging masipag niya, talagang palakaibigan siya, tapos maka-Diyos pa. Nakilala ko siyang mabait at matulungin. At yun, masipag. Number 1 yung masipag. Sabi ko nga sa sarili ko ay hindi ko kaya yung ginagawa niya. Na yung pagkuha niya ng kanyang business ay talagang napakahirap ay nagagampanan niya. Ako po si Nelson Pelareja, asawa ko po si Army. To malakas kasi ang loob ni Mrs. na laundry ang gawin niya. So sinuportahan ko naman siya. Positive naman talaga yung attitude niya sa business. Kasi
pinag-isipan niya maigi kung ano yung papasukin niyang business ngayong wala na kaming trabaho. Pag meron siyang naisip, pinag-iisipan niya muna ng maayos bago niya pasukin. Hindi naman po ako nakaramdam ng nahihiya ako sa trabaho ko dahil una, parang paborito ko po yung paglalaba eh. Kahit nung hindi pa po ako nag-i-start ng ganitong trabaho, mahilig na po ako maglaba. Kaya sabi ko, sige na nga, maglaba na lang din siguro ako. Pero hindi po talaga biro. Ang maipapayo ko po sa mga kagaya ko na nag-iisip din kung paano makakarao sa buhay, isipin lang pong mabuti kung ano po yung sa palagay nila na kaya nilang gawin, kung ano lang din po yung abot ng kakayahan nila, yung hindi sila masyadong mahihirapan, hindi sila mababaon sa utang, at saka higit sa lahat, ipanalangin po ninyo. Kasama po ng pagtitiwala sa Diyos, sa pananampalataya sa Kanya, samahan nyo rin po yan ng sipag at tiyaga, kaya laban lang. Sa ating viewpoint, nagtanong po tayo sa ating mga kababayan para malaman naman ang kanilang pananaw sa isang issue. Ano ba sa tingin mo ang magandang paraan ng paggamit at pagpo-post sa social media? Yan po ay talagang ang dami na po ngayon yan. Konting kibot, merong post. At alam niyo ngayon po, napakadali na maging parang broadcaster, ano? Dahil ano na lang meron kang smartphone, meron kang internet connection, meron ka na sarili mong channel, makagawa ka na sarili mong account at makakapagsalita na, makakapag-post na ng iba't ibang mga bagay na kung minsan ay masasabi mo na hindi na rin talaga tumutugma o hindi na rin talaga naaayon doon sa kagandahang asal o kaya ay sa pagpopromote ng kapayapaan, sa pagpopromote ng kabutihan, kundi kung minsan ay nagdadala na din sa atin para magkaroon tayo lalo ng pagkakabahabahagi o divisiveness at magkaroon ng iba't ibang mga pananaw na nag-uumpugan para tayo magkagakagalit. Makikita ninyo kung minsan pati sa mga comment section, merong mga nagmumurahan na malungkot kung minsan talagang pinag-uusapan pa salita ng Diyos pero nag-aaway-away pa rin, ano? Kaya po mas maganda rin sa isang paraan nagkakaroon tayo ng pagbukas sa ating mga kaisipan. Kung ano ba ang dapat nating higit na pagtuunan ng pansin, paano ba tayo dapat maging responsable sa ating mga ipinopost sa social media, sa ating mga sinasabi sa social media na maaari rin namang maka-impluwensya sa ibang tao one way or the other. Dalawang bagay lang din na maaaring mangyari sa atin. We could probably be a good influence or we can be a bad influence sa ibang tao. At atin pong tignan ang sinasagot at sinasabi rin at ipinapayo ng atin pong mga kababayan tungkol sa ano ba yung magandang paraan ng pagpo-post sa social media at atin din panoorin ano naman ang maipapayo sa atin mula po sa banal na kasulatan sa ating dapat na paggawa sa araw-araw. Magpo-post lang din kayo nung wala namang kakakwenta-kwenta, wala namang hinanatnan, huwag na lang kayo mag-post. Para po kasi sa akin, mas okay po sa akin yung parang inspiration lang. Yung mas nakakaakit na makatulong sa ibang tao. Yung ganun. Hindi yung mga kagaya niya mga bash, or mga scam na mga. Yung po kasi ng mga negative, positive lang po yung gusto ko. Yes po, sobra. Kahit nga po mga bata ngayon, kahit mga ilang taon pa lang,
nagsiselfone na, nagagadgets na. Hindi kagaya dati na puro laro lang ang ano. Siyempre, dapat responsableng paggamit. Ginagamit natin siya na tawag dito sa ikabubuti natin at the same time yung mga tawag dito sa netizens. Yung common na gamit ng social media sa entertainment, tapos sa communication. So para sa akin, yun lang, hanggang doon lang dapat yung boundary ng social media. Hindi natin siya gamitin sa pag-spread ng kung anong-ano, chismis, pagpapalala ng mga issue na hindi naman natin talaga alam kung ano yung naging punot dulo. Sa tingin ko po, ang tamang paggamit is dapat maging sensitibo po yung mga mamamayan o yung mismong may-ari po ng account. Kasi karaniwan po ngayon is napaka-insensitive po ng generation namin, which is post ng post, kahit wala naman pong alam sa issue, tulad po na sa police, napopost na lang po, may masabi lang po na alam po sila o part po sila ng isang pangyayari o bagay po. Yung maganda pong i-post sa Facebook tulad po ng yung mga word of God, gano'n po. Tapos parang worship song po, gano'n. Yung mga short post po kasi ngayon parang puro na po kabastusan. Tapos parang wala na po magandang naidulot po sa Parang lahat na lang po na na-influensya ng mga ganun. Yung karapat-dapat na, kasi maraming nakakapanood na bata, di ba? Yung mga pang-educational, yung mga ganyan, di ba? May dalawang side po kasi yan, isang negative, isang positive. The negative side po is yung magpo-post ka about people na hindi naman dapat, like bullying po, ganon. The positive side is sharing po yung memories ng mga tao sa social media. Ayun. Para po ma-inspire din po yung iba, ganon. Yung mga memories na, like yung mga childhood, ganon po, parang may paglalagyak ka. Para makikita ka pa din ulit. Magandang paraan po kasi para sa akin. Kasi lahat naman po ata ng gumagamit ng social media, may freedom naman po silang i-express yung sarili nila. As long as alam nila yung mga limitations nila, kasi may mga bawal naman kasi talaga sa social media. Lalo na yung full information mo, syempre, kasi yung mga social media kasi ngayon ginagamit na rin po kasi for scams eh. Kaya mahalaga doon, pag gagamit ka ng social media, pag-isipan mo talaga mabuti kung ano yung mga ipopost mo, gano'n, bago mo siya i-publish. Sa tinatawag na social media age, ang ating opinyon ay mas madaling maipapahayag sa maraming tao. May pagkakataon na kapag naiiba ang opinyon, ay pinagmumula ng pagtatalo. Ilan sa mga makatutulong na social media etiquette para maiwasan ang pagtatalo ay ang pag-iwas sa pagpopost kung galit o mataas ang emosyon. Tandaan na lahat ng iyong ipopost ay nakapublic at huwag kalimutan na maging maingat sa paggamit ng salita. Pero kung Biblia ang tatanungin, ano kaya ang paraan para maiwasan ang pakikipagtalo? May bawal kasi sa Biblia. Ang sabi ni San Pablo kay Timoteo, iwasan mo, sabi niya, ang mga pagtatalo na pinanggagalingan ng pagkakaalit. Basahin mo na, 2:16 Luz. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na makipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapat na makapagturo, matiisin. Pagka ang pag-uusap yung mga mahilig sa diskusyon, kapatid, dapat iniiwasan na natin kasi hindi naman sila tumatanggap. Sa atin pa rin pong patuloy na layunin na maipalaganap ang pag-ibig at paggawa ng mabuti sa lahat. Makahikayat tayo na bawat mabuting pagkakataon na mayroon tayo ay ating masamantala na makagawa tayo ng kabutihan sa ating mga kapwa-tao. Muli po ay nagsagawa tayo ng isang social experiment para tayo mismo ay maramdaman natin ang fulfillment kapag tayo po ay nakakagawa ng mabuti
sa ating kapwa. Panoorin po ninyo. Kuya, baka may pangdikit po kayo sa sapatos. Ay, nadaan ng sapatos. Hindi mo sabay kaya, punta ka. Hindi lang. Dili lang. Ma'am, baka meron po kayong pangdikit sa sapatos. Apa man kapanulong? Magbenta pa po. Uli na lang sa ka para mag-ready. Nga na mahod. Uli na lang siya makita. Uli na lang sa kakao. Magtinda pa po ako. Kung makiklos, ikot na ko nimo ha. Di man nakita. Wala na tubig. Salamat po. Sige, pabalik ka dito. Ayoko makakita ng ganyan. Sasaktan ako kasi may anak din naman ako. Kung makita sila ng ganun, tulungan nila. Kasi bata yun. Kasi maliit pa. Naghirap na ganun ba pag wala na, parang mawala na sila ng pag-asa. Ate, okay na itong sapatos ko na. Dito na ito masira. Ayaw, sige, okay na na. Ako na rin, okay na dito. Masarap sa puso yung makatulong ka. Hindi ka naghihintay ng iyong kapalit. Tulong ka pa rin kahit maliit lang na bagay. Makatulong ka sa kapwa. Para sa Diyos, malaki na yun. Kung kaya nating tulungan ngayon, bakit ipagpabukas pa ngayon na? Ano, kahit mahirap din naman ako, mahirap tayo, pwede naman tayo makatulong kahit hindi sa pera. No? Kahit hindi tayo makabigay ng pera. Nagpapasalamat ako na natulungan ko yung bata. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon, sa Diyos na binigyan niya ako ng ganitong na matulungan yung bata. Masarap po sa feeling ang makatulong kahit mahirap lang, makatulong kahit konti. Tulungan niyo po ako. Ha? Meron po kayong pampilit sa sapatos? Ha? Meron po ba yung pangdikit sa sapatos? Kasi nahiya po ako papasok sa school. Nasaan ka? Hindi ka pumasok? Opo, kasi mahiya po ako kasi masira ang sapatos ko. Saan ka? Meron po kayong pangdikit sa sapatos po? Ano sa mana? Sira po kasi mahiya po ako papasok sa school. Ano sa manani mo? Palitin na. Ala, naulisan na. Palitan mo na kuhan, pandikit. Wala po akong pera eh. Ha? Wala po akong pera. Wala akong pera. Saan ka pa uwi? Nag-ara ka? Pangita dito ka ng kuan o tagpila kanang pandikit bitaw pangutana. Naa ka diha? Dali lang.
natouch talaga ako sa kanya. Sabi ko, wala ka na palang mama at saka papa. Tapos yung kain ka muna. Tapos naghanap kami ng tsinila. Sabi ko, sige, hinugasan ko talaga yung tsinila. Susuotin mo to, ganun. Oo. Ano pakiramdam na natulungan niyo yung bata? Lumuwag talaga dibdib ko eh. Oo, naawa talaga ko yun. Tapos sabi-sabi, babay siya. Ubarin mo yung sapatos mo. Ubarin mo yan. Ate, papalain kayo sana ng Diyos. Sige na, sige, ubarin mo yan. Kahit byuda ako, kung mayroon lang akong maibigay, ibigay ko sa kanila ganun. Oo. Kung kunti, kahit kunti lang na maibigay ko rin sa kapwa ko, makatulong lang. Anong benefit sa iyo ang pagtulong sa kapwa? Hindi lang sa nakatulong ako sa kapwa ko, doon din sa Panginoon na nakabigay din ako sa kahit pobre lang ako na gano'n, nakatulong din ako sa kapwa ko. Hanggang kailan kayo tutulong? Hanggang buhay pa ako. Ang ano ko lang na matanggap din ako ni Jesus sa Panginoon na nakatulong din ako dito habang buhay pa ako. Ang akin lang na panawagan na sa lahat ng mga kabataan na makikita natin na nasa lansangan lang, kung pwede lang matulungan natin kahit kunting katiting lang o mabigyan natin sila ng pansin para maramdaman nila nga may nagmamahal din sa kanila na gano'n. Baka meron kayong pagdikit sa sapatos mo. Ha? Baka meron kayong pagdikit sa sapatos. Ano saan yung sapatos dahi? Sira. Bebe? Ano sa manina? Matol? Sira. Wala tayo. Wala kayo pilit diha. Nay mo? Check ka ba? Ka daw. Ay daw niya. Baka may ano daw kami, pandikit. So wala man kami pandikit, so bumili kami dyan. Parang nakita lang namin, kumbaga random lang ba sa mga kabataan na parang siyempre nangangailangan ng tulong, siyempre tulungan namin. Ano na lang po, para makauwi na ako. Yeah. Pilitan na ako na makauwi. Importante ang taawa, sir, sa kapwa. Importante yan, sir. Kasi daway tayo magano, sir, makita natin. Siyempre, sa iba, sir, napapansin natin sa iba na yung iba parang ini-ignore nila. Pero sa mga taong may awa talaga, sir, maawa ka talaga sa mga tao. Lalo na yun, sir. Asan, tanggal na lahat, sir, eh. Dali, naroon ang nalangkat? Yung mabilit. Ubuan doon. Alam mo yung pangalan? Alam mo yung pangalan? Tanongin natin si Tricycle? Hindi. Yung Tricycle ka na. Naniniwala po ba kayo, sir, na ang paggawa ng mabuti, hindi siya magpupunta ng masama? Ay, siyempre, sir. Lahat ng kabutihan ay mayroong kapalit na kabutihan din, sir. Mabuting blessing na darating sa'yo. May kapalit, sir. Hindi man sa ngayon, siguro, sir. Pero darating din yung panahon na hindi mo alam yun, yung batang yun. Baka pagdating ng panahon, ikaw naman yung tulungan niya, diba? Sa liit ng mundo natin. Ganun, sir. Nakarelate ako sa kanya. Sa mga viewers, hinihingkayat ko lang lahat na mas masarap na ikaw yung tumulong kaysa ikaw yung tinulungan, di ba? So mas mabuting, talaga wala kang pinipili. Kahit sino pa yan, kahit alam mo may scam yan, tulungan mo. Kasi hindi natin alam kung ano yung maging kapalit niyan. Ang sarap sa feeling na may matulungan ka, na kanina, parang kumbaga speechless kami. Iba yung fulfillment
kung nakatulong ka sa ibang tao. Hanggang kailan po kayo tutulong? Hanggat may kaya, sir. Hanggat mayroon ako. Ganun lang, sir. Kung mayroon lang ako sana, sir, bilhan ko ng mas magandang sapatos. Kuya, may pangdikit kayo ng sapatos? Mga pwedeng pahingi kasi sira po yung sapatos ko. Tagdala, ikot niya. Tahi mo? Wala po akong pera. Ha? Wala po akong pera. Hindi naman pwede tikitan dong. Ayan lang ang pwede. Tikitan niyo lang. Masakit. Bakit? Kasi bata siya. Nakakarinig. Hindi ko masabi. Basta nasasaktan ako. Dong, ganito na lang long ha. Mangita sa sapatos dito no. Pero ibili lang din siya. Yung sapatos. Puhon, pag may oras ka, balikan mo dito yung sapatos mo na. Para ibigay ko sa iyo. Tahiyon ko muna yan. Ha? Pinaka-importante din na marunong kang tumulong sa kapwa mo o marunong kang lumingon kung anong makikita mo, kung kailangan kang tumulong, tutulong. Hindi mo muna hintayin ng kapalit. Ayaw ko makakita ng bata na kagaya niya na nagkaganyan siya dahil sa walang magulang. Namoy ka nung dito? Nakami pagkaon? Wala. Wala? Awat saan mo ako sinipin? Kung meron man sigurong ganun na mangyayari na nangluloko lang yan. Problema niya yun, kaya nangluloko siya sa kapwa niya. Ako ang tumulong. Masaya na ako, nakatulong ako. Hindi ko hinihintay ng kapalit. Ang importante, nakatulong ako sa kapwa ko, lalo sa bata. Ang asahan ko na magsikap ako na manahin ng sapatos para mabuhay kami at meron kami pagkain araw-araw. Ako po, sir, hindi ko nahinihintay na may hingi ng tulong sa akin. Tutulungan ko hanggat sa kaya ko. Hanggat buhay ako na meron ako matutulungan, tutulungan ko po. Ang amin pong muling pag-aanyaya sa inyo para po sa ating opening ng Mass Indoctrination ng MCGI po. Ang Members in Church of God International ay muling magsasagawa po ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo on September 11. Yan po ay 2023, 7 p.m. Philippine Standard Time. Sana po mapaunlakan po ninyo kami na atin pong sama-samang pag-aralan ang mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. At ang atin pong segment, The Rise and Shine, ay inyong napapanood every Monday dito po sa Good Morning Kuya, 6 a.m. Kung meron po kaming buhay at mabuting pagkakataon, ay makakasama niyo po kami dito sa ating segment na ito sa Good Morning Kuya. Ang ating po patuloy na public services, nasa Serbisyong Bayanihan program po natin, Monday to Friday, 4 p.m.
anuman pong paraan, higit kaming maaaring makatulong sa inyo. No? Yan po ay walang pagtatangi, walang diskriminasyon. Anuman po ang inyong kulay, lahi, relihiyon, tayo po naman ay nakabukas kung ano man ang maaari nating maitulong sa ating mga kapwa-tao. Monday to Friday, Serbisyong Bayanihan, 4 p.m. po yan. At of course, ang atin pong iba't ibang mga programs dito po sa UNTV, ganun din po sa ating mga social media platforms. Muli po, maraming salamat sa inyong naging pagantabay sa atin sa araw po na ito. At iiwan po namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala sa atin ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Para sa rendition ng awiting Salamat sa Pagmamahal, narito po si Brother Vince Cerceda para sa ating On a Good Note. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Saan man dako kayo ng mundo naroroon at sa lahat po ng ating mga kapatid sa members Church of God International o MCGI. Keep on shining and keep on caring. Good morning. Ang alay ko sa'yo, Ama. Pakinggan mo ang puso ko sumasamba. Salamat sa paglingap mo at pagsinta. Naawa ka sa tulad kong isang apa. Kahit na ang buhay ko ay di sapat, itumba sa paghihirap ng iyong anak. Pangako ko'y maglilingkod hanggang wakas. Tulungan mo na tuwin ay maging tapat. Salamat sa iyong pagmamahal, di ko maliri. Pag-ibig mong walang hanggan dahil sa amin, anak mo ay ibinigay. Nagkapag-asa sa pangako mo buhay. Ang samo ko, aking amay, patawarin. Ang handog ko sa'yo'y pag-ibig dapatin. Ang dungis ng puso ko ay iyong linisin.
Espiritu sa akin ay